Wow, Virgin? Sure ka ba? Hindi ba pinagsawaan mo na din ito? Hoy, Vincent, yung bunganga mo. Di ko nga matandaan kung anong tsura niyan. Ang natatandaan ko lang ay madilim at magubat ang kapaligiran. Natatawa kong sabi, pero syempre joke lang yun. Wala naman talaga kasi ako matandaan nung gabing iyon. Basta ang alam ko lang noon ay sobrang init ng nararamdaman ko. Magubat pala ah. Sabi niya sa akin at bigla na lang siyang nagubad sa harapan ko. Bigla akong sumigaw ng malakas kaya nataranta siya dahil baka bigla na naman pumasok sila mommy. Hindi nga ako nagkamali. Nakarinig na lang kami na biglang pagbukas ng pinto kaya nataranta siya na iangat ang boxer brief niya saka nagsuot ng short. Ano nangyayari? Natatarantang sabi ni Mommy Claudia. Iha, bakit ka sumigaw? Yung anak niyo po kasi ayaw niya itago sa Junjun niya. Bigla na lang nagubad sa harapan ko. Sumbong ko kay Mommy. Vincent, pasaway ka talagang bata ka. Sinabi ko na magbihis ka. Kapag yung asawa mo nakunan kakasigaw niya, umanda ka talaga sa akin. Sermon sa kanya ng mommy niya. Bumangon na ako at pumasok sa banyo. Pagkatapos kong maglinis ng katawan ko ay bigla akong nakaramdam ng gutom. Paglabas ko ay inabutan ko si Vincent na nakahiga na at mukhang tulog na din siya. Naisipan ko lumabas ng kwarto para maghanap ng pagkain sa kusina. Alasin ko na naman kaya medyo magliliwanag na. Papasok na ako ng kusina nang makasalubong ko si Manang Saling. Good morning po, Manang. Bati ko. Ining, ikaw ba mapapangasawa ni Sir Vincent? Tanong niya na parang hindi makapaniwala. Parang ganoon na nga po, Manang. Simpleng sagot ko. Di ba, ikaw yung kasama dito ni Kat noon na nag-serve sa mga bisita? Opo, ako nga po. Ani ko sabay ngiti. Akalain mo ikaw palang bibihag sa puso ni senyorito? Natatawang sabi ni Manang. May kailangan ka ba, Ining? Ang aga mo yatang nagising. Muli niyang tanong. Nagugutom po kasi ako, Manang, kaya bumaba po ako para sana uminom kahit kape lang. Nahihiya akong sabi. Halika dito at ipagtitimpla kita ng gatas mo. Ang bili ni Madam ay palagi ka ipagtimpla ng gatas dahil ikaw daw ay buntis. Tunay nga bang buntis ka, Ining? Hindi na ako sumagot at panangitiin na lang ang ginawa ko. Matapos siyang magtimpla ay inabot niya na sa akin ang maligamgam na gatas. Dahil hindi naman ako sanay uminom ng gatas ay parang naduduwal pa ako. Pinilit ko na lang naubusin para hindi naman nakakahiya. Manang, ano pong gagawin ninyo? Maghahanda na ako ng almusal. Alas 7 kasi ay bababa na si Madam at si Senyor para mag-almusal. Pwede po ba akong tumulong sa paghahanda? Wala din naman kasi akong gagawin. Naku, Ining, huwag ka na sanang makialam. Ngayong mapapangasawa ka na ng senyorito ay hindi ka na pwedeng kumilos dito. Manang, mapapangasawa ko lang po siya pero hindi naman po nang mababagong katayuan ko sa buhay. Kagaya niyo pa din po ako ng estado ng buhay. Sige, kung gusto mo talagang tumulong ay umupo ka na lang dyan at tulungan mo ako magbalat ng mga rekado para sa gagamitin ko sa pagluluto. Masaya kami nagkukwentuhan dito sa kusina habang si Manang naman iabala sa pagluluto. Madami na silang naimarita sa akin tungkol sa mga naging girlfriend ni Sir Vincent. Ngayon naiintindihan ko na siya kung bakit galit na galit siya sa akin. Dahil may naging katipan din kasi siya noon na kagaya ko mahirap at mahal na mahal niya. Pero sa kabila ng lahat ng ginawa niya sa babae ay nagawa pa siya nitong lokohin. Ngayon parang hindi na ako galit sa kanya. Kawawa din palang pinagdaanan niya sa babaeng iyon. Kagaya din siya ni Amira na hindi makontento sa isang lalaki lang. Bago mag-alas 7 ay tapos na namin lahat ihanda ang almusal. Tumulong din ako sa pag-aayos ng dining at inabutan ako ni Mommy Claudia. Sabrina, Iha, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Madami tayong kasambahay. Hayaan mo na sa kanila ang gawain iyan. Sabi sa akin ni Mommy. Hindi po kasi ako sanay na walang ginagawa. Kaya nagpresenta po ako kay Manang na tutulong po ako sa paghahanda ng agahan. Magaan lang naman po ang pinagawa sa akin kaya huwag po kayo mag-alala. Siya nga pala anak. Malapit ang kasal ninyo ni Vincent. Kailangan na natin mapatahi o mapatahian ka ng damit. Paalala sa akin ni Mommy. Mahal po yata kapag magpapatahi pa. Cebu wedding lang naman po ang kasal namin. Baka po, pwede na po akong gumastos ng malaki sa damit. Ayos na po ako sa puting bestida. Saka, pwede po bang tayo-tayo na lang po dumalo sa kasal? Nahihiya akong sabi. You're right. May nasabi ka din tama. Total kami naman po magpapakasal. Dito na lang po natin gawin sa mansyon ng Cebu wedding namin. At ayoko din pong malaman pa na ibang tao na ikakasal na ako. Hindi ko alam na nandito na din pala sa dining si Vincent. And one more thing, Mom. After our wedding, gusto ko na doon na kami sa bahay uuwi. Muli niyang ani. That's good, son. Mainam nga na nakabukod na kayo para matuto na kayong buuin ang sarili ninyong pamilya. Total, madami ka naman bahay. Mas maganda nga kung doon muna itira
ang asawa mo. Sang-ayon naman ni Mommy Claudia. Fe, pakitawag na nga si Samuel at kakain na kami. Utos ni Mommy kay Manang Fe. Pinaupo na ako ni Mommy sa kabilang side ng table katabi si Vincent. Sobrang laki ng lamesa nila kaya dito lang kami sa kabilang dulo nakapwesto. Pagdating ni Don Samuel ay pumasto siya sa kabisera, sa kanan niya ay ang kanyang asawa, kaliwa ay si Vincent at ako ang kanyang katabi. Nagsimula na kaming kumain pero para akong nahihiyang sumubo. Lahat ng mga pagkain na kahain sa lamesa ngayon ay mga hindi ko kilala kaya wala akong ganang kumain. Iya, bakit hindi ka pa kumakain? Tanong sa akin ni Mommy. Busog pa po kasi ako. Kanina po kasi kumain ako habang nagluluto po si Manang sa kusina. Sana hindi ka na umupo dyan kung hindi ka din naman pala kakain. Kung wala kang bala kumain, tumayo ka na para makakain naman kami na maayos. Matalim na salitang binitawan ni Vincent sa akin. Parang gusto ko nang lumubog sa kinaupan ko dahil sa pagkapahiya sa mga sinabi niya. Kung sa tingin niya ay magpapa-apekto ako sa mga sinabi niya ay nagkakamali siya. Hindi ako si Sabrina na mahina. Alam ko na umpisa pa lang ito. Kung dito pa lang susuko na ako, baka lalong hindi ko nakayanin pag naikasal na kami. Kaya hindi ako iiyak dahil lang sa ipinahiya ko ni Vincent. Hindi ako mahinang babae. Bahala siyang mainis sa akin hanggang sa manawa siya. Sa isip-isip ko, pinigilan ko ang pagpatak ng mga luha ko. Saka ako naglagay ng pagkain sa plato ko at tahimik na kumain. Third person's POV. Ngayon ang araw ng civil wedding ni Sabrina at Vincent. Isang simpleng kasal ang magaganap sa loob ng bakuran ng mga Gomez. Umaga pa lang ay abala na mga kasambahay sa paghahanda sa kasal na nag-iisang anak ni Don Samuel at Madam Claudia. Ang kasal ni Vincent at Sabrina ay gagawin sa may garden kaya iniusan nila para sa gaganaping isang garden wedding mamayang 4:00 ng hapon. Kunti lang ang bisita nila. Ang dalawang kaibigan ni Vincent na sina Matt at Irvin lang ang makakasama ng binata mamaya. Si Kat na kaibigan naman ni Sabrina at buong pamilya niya ang mga dadalo sa side naman ng dalaga. Mas pinili ni Sabrina na huwag ipaalam ang kasal na magaganap mamaya dahil ayaw niyang mapag-usapan pa siya ng ibang tao. Alam niya na iba ang magiging tingin sa kanya ng mga ito at kahit na anong paliwanag ang gawin ay hindi siya maiintindihan dahil isa siyang mahirap na makakapangasawa ng isang bilyonaryo. Bago mag 4:00 ay dumating na ang pamilya ni Sabrina kasama si Kath. Pinasundo sila ni Madam Claudia sa driver nito. Masayang sinalubong ni Sabrina ang mga bisita niya at dinala ang mga ito sa salas. Anak, ilang sandali na lang nagiging misis ka na. Alam ko magiging mabuti kang asawa at nanay sa magiging anak mo. Hindi madali ang pag-aasawa, anak. Kaakibat niyan ay ang walang hanggang responsibilidad na nakaatang sa ating mga balikat. Hindi pwede na kapag nahirapan kayo basta-basta ka nalang susuko. Gawin mo ang lahat para maging buong pamilyang kalalakhan ng anak mo. Paalala sa kanya ng kanyang inang si Aling Salia. Mahigpit na niyakap ni Sabrina ang kanyang ina. Pangako po, Nay. Aalagaan at mamahalin ko po ang pamilyang meron ako. Alam ko po na mahihirapan ako sa umpisa, pero hindi ako susuko. Gaya po ninyo, ilalaban ko po ang pamilyang binubuo ko. Hindi madali pero kakayanin ko. Naiiyak kong pangako kay nanay. Gaya ng sinabi ko, alam ko mahihirapan akong makuha ang pagmamahal ni Vincent, pero hindi ako susuko. Nandito na ako sa punto na mag-aasawa na ako. Aksidente man ang pagpapakasal ko sa lalaking walang pagmamahal sa akin. Hindi ko basta-basta isusuko na lang sa ibang pamilyang uumpisahan ko ng buuin. Oo, tama na yan. Halika na Sabrina at sasamahan na kita magbihis at aayusan na din kita. Aya sa kanya ni Kath. Umakyat na sila sa silid nila ni Vincent. Tamang-tama naman na palabas na ang binata. Why are you dressed up yet? Don't you know what time is it? Pasinghal na sabi ni Vincent. Dumating kasi sila nanay. Sinalubong ko lang sila. Mabilis lang naman ako magbihis. Pasensya na. Nanginginig na sabi ni Sabrina. Hoy, Sabrina, ano yun? Inis na tanong ni Kat. Hayaan mo na lang siya, mainit sigurong ulo. Sabrina, naririnig mo ba sarili mo? Ikaw pa ba yung Sabrina na kaibigan ko na palaban at hindi hinahayaang ipahiya siya ng ibang tao? Inis pa rin sabi ni Kat. Bakla, hindi porkat mayaman siya, ipapayagan mo na lang na bastos-bastusin ka. Noon pa lang, na namanihikan sila, iba na ang tato niya sa'yo. Alam ko naman hindi kanya mahal, pero ang harap-harapan kang bastusin, parang hindi naman tama iyon. Nandito lang ako, kapag kailangan mo na makakausap. Alam mo yan, bata pa lang tayo, magkaibigan na tayong dalawa, kaya alam ko kung kailan ka okay at hindi.
Muling sabi ni Kat sa kanyang kaibigan. Tinulungan na ni Kat na magbihis sa Sabrina at inayusan niya na din ang dalaga. Nagulat si Kat nang makita niya kung gaano kaganda ang kanyang kaibigan sa suot nitong white dress. Bakla, napakaganda mo! Gulat na sabi ni Kat. Ewan ko na lang kung hindi pa ma-inlove sa'yo si Vincent. Simpleng dress pa lang yan pero mukha ka ng tutyal. Kabugang ex-girlfriend ang mapapangasawa mo. Muli pang ani ni Kat. Naglakad na silang magkaibigan. Hindi mapakali si Sabrina habang naglalakad sila papunta sa may hagdan. Kat, sure ka ba na hindi nakakahiya itong suot ko? Tanong niya na may pagdududa. Tumingin ka sa baba. Tingnan mo kung gaano kalagkit ang tingin sa'yo noong isang lalaki na katabi ng mapapangasawa mo. Kung hindi ka maganda at hindi bagay sa'yo yung damit mo, hindi ka tititigan ng ganyan. Bulong ni Kat kay Sabrina. Si Sir Irvin ba tinutukoy mo? Tanong ni Sabrina. Diba? Siya yung nasa birthday party na Vincent na may gusto sa'yo. Bakit ba hindi na lang siyang nakabuntis sa'yo? Mukhang mas matinuyan kaysa kay Vincent. Muling bulong ni Kath. Hindi na umimik si Sabrina hanggang makababa na sila ng hagdan. Hindi kumilos si Vincent para salubungin ang mapapangasawa niya kaya si Vincent ang naglakad palapit kay Sabrina. You look so beautiful in white. Hindi ko alam kung dapat ba ako masaktan o maging masaya na lang para sa inyong kaibigan ko. Nakangiting sabi ni Irvin kay Sabrina. Simpleng ngiti din ang isinagot ng dalaga sa binata. Lumapit si Vincent sa kanila at kinuha ang kamay ni Sabrina na hawak ni Irvin. Sa kanya hinatak ang dalaga papunta na sa garden. Nandoon ang pamilya nila na siyang magiging tanging saksi sa kasalang magaganap sa pagitan ng Gomez and Hadia Nafshal. Nagsimula na ang seremonyas ng kasal nila. And you may now kiss your bride. Ang huling narinig nilang sinabi ng judge na nagkasal sa kanila. Out of nowhere bigla na lang siyang hinalikan ni Vincent ng isang mabilis na halik na animoy nandidiri pa sa kanya. Halik na wala man lang pasabi, basta bigla na lang humalik para matapos na. Nang mga oras na iyon ay naiiyak na si Sabrina dahil sa cold treatment sa kanya ni Vincent. Pero ayaw niyang mapansin iyon ng magulang niya kaya umakto siyang normal ang lahat. Bandang alas 7 nang umuwi na ang pamilya ni Sabrina, ganun din ang mga kaibigan ni Vincent. Mom, Dad, we need to go. Paalam ni Vincent sa kanyang mga magulang. Hindi ba pwedeng bukas na kayo umuwi sa bahay ninyo? Dito na muna kayo matulog ngayong gabi. Pakiusap ng kanyang ina. Madami pa po kong trabaho bukas at ang layo ng mansyon sa hotel. Besides, we already talked about this before. Paliwanag ni Vincent sa kanyang ina. Walang nagawa ang ginang kundi ang payagan silang umalis. Malungkot na nagpaalam si Sabrina sa kanyang mga in-laws at lumapit sa sasakyan ni Vincent. Umikot siya sa driver's seat at akmang sasakay na nang makita niya si Sabrina na nakatayo pa din sa tabi ng pinto ng kotse. What are you waiting for? Bakit hindi ka pa sumasakay? Don't wait for me na pagbuksan ka pa ng pinto because that won't happen. Inis na sabi ni Vincent. Tahimik lang si Sabrina at hindi pa din kumikilos. What? Hindi ka pa ba din papasok? Anong gusto mo? Pagbubuksan pa ba kita? Hindi porkat kasal na tayo, pwede ka na mag-inarte. Sigaw na sa kanya ni Vincent. Halatang naiinis na at nagagalit na ang binata dahil sa inaasta ni Sabrina na hindi pagkilos. Inilapit ni Sabrina ang kamay niya sa pinto pero hindi niya ito mabuksan. Ilang ulit niyang ginawa pero hindi niya pa rin mabuksan. Nangiinis ka ba talaga? Bakit ba hindi mo pabuksan ang pinto? Muling untag ni Vincent. Piko na si Sabrina sa kaingayan ni Vincent kaya hindi niya na napigilan ang hindi sumagot. Paano ko nga bubuksan kung hindi ko alam? Kung tinulungan mo ako kaysa sigaw ka dyan ng sigaw, di sana kanina pa ako nakapasok sa loob ng kotse mo. Inis na sigaw din ni Sabrina kay Vincent. Damn it! Stupid! Pinto lang ng kotse, hindi mo pa alam buksan? Inis na sagot ni Vincent sabay ikot papunta sa pwesto ni Sabrina. Paano ko malalaman? Di ba ikaw na may sabi na mahirap kami? So wala kaming kotse kagaya mo. Sino ngayon ang stupid? Inis na sagot niya kay Vincent na nagpainit ng ulo ng binata. Sabrina's POV. Pagkatapos ng kasal ay agad kaming umuwi sa bahay ni Vincent. Ang buong akala ko sa penthouse kami uuwi, sa hotel, pero ibang bahay ang inuwian namin. Pumasok kami sa isang napakalaking gate at may guardhouse din sa tabi. Pagpasok namin ay madaming ilaw na nakapalibot. Sobrang liwanag sa labas ng bahay niya. Pagbaba namin ng sakyan ay sinalubong kami ng kasambahay niya at magalang itong bumati sa kanya. Naglakad siyang papasok sa bahay niya nang hindi man lang ako inaaya na pumasok.
Kahit nanliliit ako sa aking sarili, sumunod ako sa kanya, papasok sa loob. Inilapag niya ang mga gamit niya sa sofa na nasa living room at humarap siya sa akin. Hindi porkat dito ka nakatira ay magbubuhay, Reyna ka na. Ikaw ang gagawa ng lahat ng gawaing bahay at lahat ng trabaho ng katulong. Since ako naman ang nagbibigay ng pera sa pamilya mo. Tama lang na pagtrabahuhan mo lahat ng perang ibibigay ko sa kanila. Walang emosyong sabi ni Vincent sa akin. May katulong ka naman, bakit kailangan ko magtrabaho dito sa bahay mo? Huwag ka na magbigay sa pamilya ko. Ako na magbibigay sa kanila. Hahanap ako ng mapapasukan kong trabaho bukas. Sagot ko naman sa kanya. Para ano? Para magsumbong ka na naman kay mommy na pinagtatrabaho kita? Pagalit niyang sabi. Ginusto mo makasal sa akin. Kasi akala mo gaganda ang buhay mo. Ikaw ang sumira ng plano ko. Kung hindi ka dumating sa buhay ko, malamang masaya kami magkasama ni Amira ngayon. Galit ang boses na sabi niya sa akin. Wala akong kasalanan sa'yo at hindi ko din gustong pakasalan ka. Kung kayamanan mo lang pinagmamalaki mo sa akin, sa'yo ng lahat ng pera mo. Hindi ako hihingi o tatanggap sa'yo kahit piso, maging ang pamilya ko. Nanginginig ang boses ko habang nakikipag-usap sa kanya. Bigla akong hinila ni Vincent papunta sa isang silid. Diyan ka matutulog. Diyan ka lang mababagay. Sa bodega. Hindi kita tatratuhin na parang prinsesa dahil hindi mo deserve. Isa kang mapagpanggap. Nagkukunwari ka pa na hindi perang habol mo sa akin. Akala mo, hindi ko alam na mababang uri ka ng babae kagaya ng kaibigan mo. Kaya wag mo sa akin ipapaako yung anak mong kasing dumi mo. Galit na sabi sa akin ni Vincent. Tinalikuran niya ako at isinara ang pinto. Naiwan ako dito sa bodega na puro karton at tambak ng kung ano-anong gamit. Nakarinig ako ng katok sa pinto at marahan itong bumukas. Ma'am, tawag sa akin ng isang babae. Pumasok siya at lumapit sa akin. Ito pong uninod kumot mo. Tutulungan na po kitang linisin ang tutulugan mo. Anya sa akin. Isang mapaklang ngiti ang pinakawalan ko saka ako tumayo at sabay namin nilinis ang isang parte ng bodega para may mahigaan ako. Ano pong pangalan mo, ate? Nahiya akong tanong. Nida po, ma'am. Sagot niya. Ate Nida, maraming salamat po sa pagtulong sa akin. Pasensya ka na po kung nakaabala pa ako sa'yo. Naku, wala po yun, ma'am. Ako nga pong nahihiya sa ginawa ni sir sa inyo. Mas maayos pa po ang silid ko kasi dito. Dapat po kahit magpalit na lang tayo. Sabi niya sa akin. Ayos lang naman po ako dito, ate. Sanay po ako matulog sa matigas na papag kaya wala pong kaso sa akin kung dito ako matutulog. Nakangiti ko na sagot sa kanya. Ma'am, ngayon pa lang po nalulungkot na ako. Sabi niya sa akin. Bakit naman po? Kasi nagpaalam na po ako kay sir na uuwi na ng probinsya. Hindi ko naman po alam na ang sinasabi niyang ipapalit sa akin ay ikaw. Naiiyak din na sabi ni Ate Nida sa akin. Hindi ko po akalain na ganyan ang ugali ni sir. Kasi mabait naman po siya kay Ma'am Amira. Parang Reyna nga po kung tratuhin niya si Ma'am. Kahit may kasamaan din ng ugali. Tapos ikaw na asawa niya parang daig pa sa katulong kung tratuhin. Nakaramdam ako ng lungkot sa sinabi ni Ate Nida. Lungkot na may kunting selos. Buti pa si Amira itinuring na Reyna pero ako na asawa ang baba ng tingin niya sa akin. Sa bagay, mahirap lang naman ako. Ano pa bang aasahan kung pagtrato ang gagawin niya sa akin? May luha na tumulo sa aking mata dahil sa awa ko sa aking sarili. Agad ko din naman itong pinunasan. Ayoko maging mahina. Hindi ito ang oras para umiyak ako. Huwag mo na pong intindihin sa Vincent, ate. Ay mga bagay lang kasi kami hindi pinagkasunduan. Kaya siya ganun sa akin. Huwag ka na mag-alala sa akin. Pangako ate, hindi ako papaapi sa asawa ko. Nakangiti kong sabi. Masaya ako na uuwi ka na sa pamilya mo at makakasama mo na sila. Dagdag ko pang sabi. Sige po ma'am, maiwan ko na po kayo dito. Paalam niya sa akin. Nakaramdam ako ng lungkot nang maiwan ako mag-isa sa masikip na silid na kinalalagyan ko ngayon. Umupo ako sa karton na sapin at niyakap ko ang aking tuhod saka ako umiyak ng walang tunog. Gusto kong ilabas ang lahat ng sama ng loob ko. Hindi ito ang pangarap kong buhay noon pero dahil sa isang pagkakamali, napunta ako sa ganitong sitwasyon. Hindi ko na namalaya na nakatulog na ako. Sabrina! Gising! Sabrina! Narinig kong tawag sa akin. Pupungas-pungas pa akong bumangon sa karton na higaan ko, sabay kuskus ng kamay ko sa aking mata. Ano ba? Ang bagal mong kumilos. Tumayo ka na dyan at maganda ng almusal. Tanghali na hindi ka pa bumabangon. Ano ba akala mo? Bakasyonisto ka dito sa bahay ko? Singhal sa akin ni Vincent. Ngayon lang ako natauhan. Nasa bahay nga pala ako ni Vincent at katulong niya ako. Ay,
Mali pala. Alipin niya pala ako. Yun ang tamang term para sa akin. Tinupi ko muna ang kumot na ginamit ko pati na ang karton na hinigaan ko, saka ko ito ipinatong sa isang lamesita na nakita ko. Ano? Wala ka na bang ibibilis? Anong oras na? Magluto ka na ng almusal para makakain pa ako bago ako pumasok sa opisina. Pasigaw na sabi niya sa akin. Nandiyan naman sa Atenida, bakit hindi na lang muna siyang utusan mo? Reklamo ko sa kanya. Kung maaga ka sanang nagising, di sana nalaman mo na kaninang madaling araw pa siya umalis ng bahay. Kaya ikaw ang papalit sa trabahong iniwan niya. Kaya bilisan mo na dyan para makapaghanda ka na ng pagkain at papasok pa ako sa trabaho. Galit na naman ang boss na utos niya. Pagkatapos ko mag-ayos ng sarili ko ay agad na akong lumabas at nagpunta sa kusina. Tinignan ko sa ref kung ano ang pwede kong lutuin. May nakita akong bacon, hotdog at itlog kaya yun na lang ang inihanda kong almusal niya. Nag-toast na din ako ng bread sa toaster para may partner ang mga prinito ko para sa kanya. Tinimplahan ko na din siya ng kape. Saktong tapos na ako at nailagay ko na sa dining ang lahat ng pagkain nang pumasok siya dito sa dining. Umupo siya sa kabisera at inabot ko sa kanya ang kape. Nilagyan ko din ang plato niya ng bacon, itlog at hotdog saka ng toasted bread. Nang matapos ko siya asikasuhin ay uupo na din sana ako para mag-almusal na bigla siyang nagsalita. Anong gagawin mo? Tanong niya. Kakain na din ako. Sagot ko naman. At kailan pa pwedeng sumabay kumain ng katulong sa amo niya? Panginsulto niyang sagot sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil sa narinig ko. Katulong pala ang tingin niya sa akin at hindi asawa. Kung yan ang tingin mo sa akin, wala akong magagawa. Pero hanggat pinangahawakan ko ang marriage certificate natin na pirmado mo, ipapaalala ko lang sa iyo, Vincent, na ako pa din ang legal mong asawa. Kaya may karapatan akong kumain sa lamesang ito sa ayaw at sa gusto mo. Nanginginig ang boses ko habang sinasabi ko sa kanya ang lahat ng iyon. Bigla siyang tumayo tinampas sa lamesa. Ang lakas na loob mo na ipaalala sa akin na kasal ako sa'yo? Oo, kasal nga tayo. Pero sa papel lang at hindi sa totoong buhay. Pinagbigyan ko lang ang gusto ng magulang ko para hindi mapunta sa iyong kayamanan na para sa akin. Tingin mo, ang isa kagaya may magugustuhan ko? Gising, Sabrina. Nasa isang mahimbing kayatang pagkakatulog. Dahil kahit basurero, hindi ka gugustuhin mga pangasawa dahil wala kang bang pwedeng ipagmalaki. Sabi niya sa akin, sabay bahagya niya akong tinabig kaya napaatras ako. Saka siya dumaan palabas ng dining. Ang liit talaga ng tingin mo sa akin. Pero hindi ako susuko. Ilalaban ko kung anong karapatan ko at gagawin ko ang obligasyon ko bilang asawa mo. Kung ngayon galit ka pa, hindi ako susuko hanggat hindi kita napapaamo, Vincent. Gagawin ko ang lahat para ako naman ang mahalin mo at hindi sa Amira. Hindi ako madaling sumuko. Kinaya kong mamlukin lahat ng pamamahiya mo sa akin. Ngayon pa ba ako susuko? Sige lang, Vincent. Maglaro lang tayo ng away-away. Kung yan ang gusto mo. Umiiyak kong sabi sa sarili ko habang panay ang punas ko sa mga luhang walang tigil sa pagdaloy sa aking mga mata. Third person's POV. Hindi ka pa kumain? Sabi ni Sabrina nang makita niyan tumayo na sa Vincent. Ikaw na kumain ng lahat ng yan. Nakakawala ng gana na makita ka. Insulto ni Vincent kay Sabrina. Siya nga pala, dahil wala nang katulong dito sa bahay, ikaw nang lahat ang gagawa ng trabaho dito. Gusto ko pagdating ko sa hapon ay may nakaluto ng pagkain at ayoko na madumi na dadatnan ko itong bahay. Hindi ka pwedeng pumasok sa kwarto ko nang wala akong pahintulot. At huwag na huwag kang makikialam sa mga gamit dito sa bahay. Baka may masira pa. Mas mahal pa yan sa pagkatao mo. Muling sabi ni Vincent. Hinayaan lang ni Sabrina na magsalita ng magsalita sa Vincent. Hindi na siya sumagot para wala na silang pag-awayan. Tinalikuran na siya ng binata at naglakad paakyat sa silid nito. Iniligpit naman ni Sabrina ang pagkain na nasa lamesa at wala din naman siyang ganang kumain. Hindi rin nagtagal ay umalis na si Vincent na hindi man lang nagpapaalam kay Sabrina. Agad namang kumilos ang dalaga at nagsimula ng maglinis para maaga siyang makapagpahinga. Balak niya ding ayusin ang bodegang tinutulugan niya para kahit papaano ay lumuwag-luwag ito. Nagsimula siyang maglinis sa labas ng bahay. Nagwali siya sa buong paligid at nagdilig ng mga halaman. Meron siyang kasama dito. Ang gwardiya na nasa gate pero hindi niya alam kung dapat niya ba itong bigyan ng pagkain mamaya at ipagluto pa. Wala naman kasing ibinilin sa Vincent na kailangan niya ipagluto ang mga guard na nagbabantay sa gate. Nakikita niya na tinitingnan lang siya ng mga ito at hindi nilalapitan. Dahil naiilang siya ay pumasok na siya sa loob ng bahay para doon naman maglinis. Sinigurado niya na nilinis niyang lahat ng dumi at kalat na makita niya.
Mag-aalas 12 na nang makaramdam siya ng gutom kaya pumunta siya sa kusina para tingnan kung ano ang pwede niyang kainin. Nakaramdam siya ng lungkot nang wala man lang kahit na ano ang pwede niyang maluto para ulamin. Problemado tuloy si Sabrina kung anong ihahanda niyang ulam para sa kanyang asawa. Mamaya, kung wala naman laman ang ref kundi itlog, hotdog at bacon lang. Pinilit niyang kumain kahit ayaw ng sikmura niya. Naghahanap siya ng kape para sana inumin pero wala din siyang makita na kahit na ano. Pinagtyagaan niya na lang ang maligamgam na tubig para mainitan lang ang kanyang sikmura. Matapos kumain, niligpit niya ang kanyang pinagkainan at nilinis ang kusina. Nagpahinga lang siya ng konti at saka pumunta sa laundry area. Nakita ni Sabrina ang tambak na labahin kaya naisipan niya na labahan ang mga ito. Total may washing machine naman kaya hindi siya mahihirapan. Nang papaandar niya na ang washing ay hindi niya alam kung paano ito gamitin. Hindi ito kagaya ng washing na ginagamit ng mga kapitbahay nila. Dahil basa na ang mga damit ay wala na siyang nagawa kundi ang labahan ito ng mano-mano. Hapon na nang makatapos siya sa paglalaba at halos maiyak na siya sa pagod. Naupo siya sa couch at doon nagpahinga at hindi niya namalayan na nakaidli pala siya. Nagulat siya nang magising siya dahil galit na mukha ni Vincent ang bumungad sa kanya. Yan lang bang ginawa mo maghapon ang matulog? Singhal sa kanya ng binata. Pasensya na Vincent. Napagod kasi ako kaya nakaidlip ako dito sa sofa. Hingin pa umanihin ni Sabrina sa kanyang asawa. Anong naluto mong hapunan? Maghain ka na, nagugutom na ako. Utos sa kanya ni Vincent. Vincent, pasensya na, wala kasi akong niluto. Kinakabahan niyang sabi. What? Yan na lang ang gagawin mo? Hindi mo pa nagawa? Napakatanga mo talaga. Anong silbi mong naiwan dito sa bahay kung pagkain lang natin hindi mo pa magawa lutuin? Galit na sabi sa kanya. Paano ako magluluto kung wala naman laman ng rep mo kundi bacon at itlog? Sagot sa kanya ni Sabrina na ikinagalat ng binata. Hinaklit niya ito sa braso ng paangat kaya nakatingkayad na si Sabrina. Vincent, nasasaktan ako! Nahintakutang sabi ng dalaga. Talagang masasaktan ka pang hindi mo inayos ang pagsagot-sagot mo sa akin. Mariin na sabi ng binata sabay salya sa dalaga pabalik sa couch. Ano nga kasi talagang gagawin ko kung wala naman akong pwedeng iluto? Umiiyak na sabi ni Sabrina. Sadyang tanga ka ba talaga? Di sana tinawagan mo ako sa opisina para nagpadala ako ng perang pambili na kailangan mo. Hindi yung maghapon kang natulog at nagpahinga. Hindi kita pinakasalan para maging asawa. Nandito ka dahil yan ang gusto mo. Akala mo porket pumayag ako magpakasal tayo, pakikisamahan na kita na maayos? Hindi yan mangyayari dahil ang tingin ko sa iyo ay hindi magbabago kahit na anong gawin mo. Galit na sigaw sa kanya ng binata. Dahil sa masasakit na salitang natanggap ni Sabrina ay agad siyang tumalikod at pumasok sa silid niya. Doon ay tahimik siyang umiyak mag-isa para ilabas lahat ng sama na loob niya. Hindi niya akalain na ganito kalupit si Vincent. Hindi nga siya sinasaktan pero mas higit pa sa pananakit ang ginagawa sa kanya. Ang bawat salitang binibitawan nito para sa dalaga ay parang punyal na unti-unting dumudurog sa puso niya. Hanggang kailan niya ba kayang tiisin na masasakit na salitang ibabato sa kanya ng kanyang asawa? Tanggap niya naman na hindi siya mahal, pero huwag naman sana ang paulit-ulit na ipamukha sa kanya na siya ang may gustong ikasal sila dahil hindi iyon ang totoo. Samantalang si Vincent ay